Hi guys! Magandang gabi! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay may kinalaman of course kay Kim sa ganap kanina sa Showtime and Paolo Avellino. Syempre, kapag may Kim, may Paolo. Kambal tuko na po ang pangalan ng mga yan. Lagi na pong magkasama. Hindi na po mawawala ang Paolo sa isang Kim Chiu, parang ganon. So, kapag sinabing Kim, automatic kakabit na po nun ang Paolo Avellino. Ah, di ba bongga? Anyway, ayun na nga, nakakatuwa naman pong pakinggan na talagang botong-boto sila Vice kay Paula Avellino. So, eto nga, nakikita na nga kaya nila na si Paula Avellino na ang dawan na para kay Kim Chiu. Yan ang atin pong pag-uusapan. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, guys, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nakalagay po dyan sa baba para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, eto na nga guys, sa grabihan, nakaka-excite no? Dito muna tayo sa movie ng Kim Pao. Nakaka-excite, eto na yung naamoy na natin. Uy, grabihan, February pa lang. Pero March na yung feeling. Grabe. So, eto na, magsisimula na ang promotion ng My Love Will Make You Disappear. So, ang trailer, inaabangan sana ngayon na po talaga yan, February 12. Ayan guys, sana ngayon na yan para marami po ang masaya. Naku po, ay panigurado. Marami na naman ang hindi po makakatulog niya ng maaga. Grabihan nga yun. So for sure, trending agad yan sa social media. Kapag inilabas ang trailer, ipa-million views agad natin guys bago po mag-umaga. Huy, grabihan yun. So Team Dot Dot, guys, ready nyo na inyong mga phone para ipa-trending natin si Kim and Paolo. So, ayan, nararamdaman ko na talaga ang init po na pagsuporta ng mga fans and casual viewers. Yes, pati casual viewers talagang na-excite din kasi ba naman ay may K-drama feels ang movie ng Kim Pao. Alam niyo naman, mabentang mabenta sa mga tao yung mga ganyang tema, sa mga viewers, yung ganyan tema. Tapos, Kim and Paolo pa, o diba, napaka-veterano. Veterano. Mga veterano at veteranang actress. So, napakahuhusay, kumbaga. Napakahuhusay na mga artista and yung mga kasama din nila talaga. May kasama po itong comedy. So, panigurado, halo-halo pong emosyon ang ating mararamdaman pagsapit ng March 26. So, ayan. Pero syempre sa trailer muna tayo. Sino dito ang excited na? Kala mo naman talaga ngayon na ilalabas ang trailer. Pero abangan natin yan. Ramdam ko ngayon yun eh. Ramdam ko. Kahit official poster lang yung sinabi nila na February 12. Pero nararamdaman ko na ngayon din yan eh. Yung ano na yan. Yung trailer na yan. Kasi kailan pa? Kailan pa nila ilalabas? Naku po, ay mamumuti na lang yung mamumuti na lang yung mga mata natin kakahintay, hindi ba? So, isabay na nila ngayon para happy po ang lahat. So, ayan, sino po ang excited na sa mga susunod na ayuda? Anyway, ngayon naman, dubako tayo at pag-usapan nga itong sila Vice sa Showtime. Grabihan din talaga guys ang mga paayuda. Huy, talagang hindi pa rin natatapos yung panunukso dito kay Kim Chiu ano. So, nandiyan si Vice. Siguro pagdating nga kay Vice, hindi makaano si Kimi. Hindi makaano. Well, okay lang naman siguro yun sa kanya. Pero alam mo, ang masarap kasi pakinggan dito sa advice ni ni Vice kay Kim ay okay lang naman kung makaranas na mag-disappear
yung mga taong minahal mo. So, hindi naman ganun karami na karelasyon ni Kim. Dalawa lang naman, sus ko. Ano yan, kumbaga ay hindi naman napakalaki pa ni Kimi na alam mo yon na she's still dalaga, wala pang nangyayaring ano, at saka wala pang batang naiipit. So dalaga pa naman si Kim Chiu, so kahit may nag-disappear man, wala pong nawala sa kanya, kumbaga. So okay lang yon, sabi nga ni Vice, at least meron ng papasok na talagang totoo. O, di ba? At least makakapasok na yung totoo. Kasi naman, 'di ba, na ano, ipagpilitan na ikulong yung sarili. So, yun, okay lang yun na pinagdaanan, part yan ng buhay. So, at least ngayon, nakapasok na talaga yung totoo nagmamahal sa kanya. Hoy, grabihan naman talaga yun. Sabi na hindi makakawala itong si Kim Chiu sa mga bunot, lalo na't magba-Valentine's Day. So, ano kayang balak ng Kim Pao sa Valentine's? Hoy, grabihan. Sana ay meron pa rin po silang date. Uy, pero yung flowers, guys, hindi yan mawawala. Siyempre, may magpapadala ng flowers dyan kay Kim. Ayan. And me time siguro, guys. Kung hindi busy ang Kim Pao, sana may me time sila. We time pala, we time. Mag-date, kain ng Chinese food. Ayan, tapos may pa flowers si Paolo. Huy, grabihan, nakakakilig. Pero mabalik tayo sa sinasabi ni Vice. Yes, totoo naman talaga na at least 'di ba, hindi na kinakailangan masakta ng paulit-ulit ni Kim Chiu. At least ngayon, panatag na siya, mas napunta siya sa mas tamang tao, alam mo yon. And hope talaga, guys, na si Paulo Avellino na to. And based naman, guys, sa pagkakasabi nito si Vice Ganda, ay botong-boto siya kay Paulo. Kung papakiramdaman mo, botong-boto siya kay Paulo at nararamdaman niya na ito na talaga yung the one kay Kimi. Hoy, grabihan yun. Ilang taong ka naman na, nakaranas ka naman ng mga pag-ibig, Yes, ma. ng mga Lahat relasyon. sila man nag-disappear. Okay lang yon. May mga kailangang mawala para makapasok yung totoo. Yes! O, di ba? Kayo ba mga kakimpaw? Agree din ba kayo? Feeling niyo din talagang gustong-gusto nila si Paulo para kay Kim Chiu, botong-boto sila. Nararamdaman nyo rin ba yun? Siguro tingin nga nila ito na yung the one para kay Kimi. Kaya talagang lagi nilang tinutokso si Kim Chiu. Talagang pakiramdam ko kasi they are happy na after the heartbreaks of Kim Chiu, siguro naman nandoon sila noong mga ups and downs nitong si Kim Chiu, yung mga pinagdaanan niyang mga yan, kaya alam nila yung mga pinagdaanan ni Kimi, gaano kasakit, kaya ngayon na nakikita nilang happy and mukhang matino na mukhang matino. Bad boy kasi yung itsura ni Paolo, pero sa totoo lang, sabi nga ni Bea Alonso, ay bad boy lang itsura niya, pero mabait siyang tao at magalang sa mga babae. So, dahil nakikita naman nila kay Pao yun, and nararamdaman nila yung sincere na pagmamahal dito, happy na sila for Kimi, kaya may panunokso silang ginagawa kay Kim Chiu lagi po sa Showtime. Ang cute nga ng friendship, hindi ba? Bardagulan, bully-bully, pero andun yung pagmamahalan. Samantala, let's move on naman at basahin pa ang komento ni Madam Norma Daya, gano? Shoutout sa inyo at magandarang gabi. Sabi niya dito, Gandara, wow. Okay lang kung iisa ang tent nila. Anyway, Pao is very gentleman. Totoo po yan. May tiwala si Kim sa kanya. And we know the principle of these two. Kasal muna before live-in. Dito nga humanga si Pao sa kanya eh. Kimi preserves her image. Kung mahina lang si Kimi, di sana sa tagal nilang dalawa ni Sian, sana'y nabuntis na ni Sian si Kimi. But wait, Gandara, according to a certain vlogger, bakla daw, wag naman po tayong manira na ng tao. Ano na po natin yan, set aside. So, maigi na yung kinukwento natin yung past ni Kim and Sian. Pero yung sirain pa natin siya, na kung hindi naman siya parte ng buhay ni Kim, ihuyo na lang natin siguro, gano'n. Kaya totoo at tama ang sabi-sabi.
Take it from me, Gandara. God bless them both and also you, Gandara, and all their fans all over the world. Thank you so much sa pagkokomento, Ma'am Norma Dayag. And hanggang dito lang muna guys sa ating update. Thank you so much sa pakikinig. And please don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.